now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it. Kilabot Haunted History. You are about to enter a sacred and historic site. Yan ang makikita mong paalaala bago ka magsimulang pumasok sa Fort Santiago Dungeon. Ang lugar na ngayon ay isang atraksyon para sa mga turista ay dating pinagsasagawaan ng mga karumaldumal na krimen noong World War II at ginamit ng mga Espanyol bilang bilangguan noong 16th century. Habang ikaw ay pumapasok sa maliit na entrance ng dungeon, mararamdaman mo ang isang malungkot at nakakakilabot na atmosfera sa lugar. Habang binabaybay at pinagmamasdan mo ang kapaligiran, sasagi sa iyong isipan at mararamdaman mo ang kakaibang lamig na tila ba mayroon kang kasama na hindi nakikita ng iyong mga mata. Noong World War II, ginamit ng mga Hapones ang dungeon bilang kulungan at lugar sa pagtorture para sa mga high-value prisoners. Sa panahon ng Battle of Manila, sa kanilang pagmamadali na sirain ang Intramuros, isinara ng mga Hapones ang dungeon na naging dahilan sa pagkamatay ng daan-daang katao na natrap at nasuffocate sa loob nito. Halos wala nang makilala sa mga bangkay na nagkalat sa lugar. Ang tanging nagbibigay na lang ng palatandaan sa mga ito ay ang kanilang mga damit, belt buckle na mayroong nakaburdang pangalan at ilang memorabilia na nagpapaalala sa kanilang pagkakakilanlan. Noong 1945, nung iniligtas ng mga Amerikano ang Maynila, natagpuan nila ang hindi bababa sa 600 na mga katawan na magkakapatong na nabubulok at kinakain na ng mga uod. Sa kanang bahagi ng entrance ng dungeon, mayroong white cross na nagsilbing mass grave ng mga nasawi sa loob ng Fort Santiago. Base sa nakaukit dito, ang mga biktima ay namatay sa paraan ng pagkagutom, pagtorture at suffocation. Kung kaya naman hindi na rin katakataka na mayroong kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa lugar. Isang araw, nagpasya ang magkakaibigan na sina Joel, Victor, Ana at Sam na puntahan ang Fort Santiago Dungeon. Narinig na nila ang mga kakatuwang kwento, ngunit hindi nila ito pinaniniwalaan unless maranasan nila ito ng personal. Iniisip nila na ito ay magiging masaya at kakaibang paraan upang malaman ang kasaysayan ng Fort Santiago Dungeon. Kung kaya naman napagdesisyonan ng magkakaibigan na magpunta ng gabi para mas masaya. Habang pumapasok sila sa dungeon, naramdaman nila ang malamig at maalinsangan na hangin.
Ang mga pader ay yari sa magaspang na bato at ang sahig ay natatakpan ng putik at dumi. Binagtas ng grupo ang dungeon at ang kanilang mga hakbang ay naglalakbay sa katahimikan. Nakita nila ang mga selda na dating kinukulong ang mga bilanggo at nasilayan nila ang mga kasangkapan ng pagpapahirap na ginamit upang magdulot ng matinding sakit at paghihirap. Habang patuloy silang pumapasok sa dungeon, mas naging malamig ang hangin at mas nagbibigay pasakit ang kakaunting ilaw. Nagsimulang tumayo ang mga balahibo ng magkakaibigan. Ngunit determinado sila na ituloy ang kanilang paglalakbay. Maya-maya, naramdaman ni Sam ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Lumilingon siya ngunit walang anumang tao sa paligid. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan pero lahat sila ay magkakatabi at magkakahilera. Kung kaya naman, napaka-imposible na maabot ang kanyang kanang balikat. Uy Sam, okay ka lang ba? Parang nanlalamig yung kamay mo. Namumutla ka. Anong nangyayari? May naramdaman kasi akong kamay na malamig. Dumampi sa likuran ko, sa kanang balikat ko. Sobrang lamig. Hindi normal na tao. Sabi ni Sam habang maluha-luha na ito sa sobrang kaba. Tinawanan lang ito ni Joel at Victor. Pero sa totoo lang, kahit bato-bato ang katawan ng dalawa, ay kinakabahan at natatakot na rin sila. Ito talaga si Sam. Ikaw talaga, Sam, oh. Imagination mo lang yan. Nilalaro ka lang ng isipan mo. Kalma ka lang, sabi ni Victor. Ay sus. Alam mo Sam, walang nakakatakot sa mga patay na. Kasi wala naman silang magagawa para saktan tayo. Alam mo, kung may dapat kang katakutan, matakot ka sa buhay. Kasi pwede ka nilang kurutin. Pang-aasar na sabi ni Joel. Ngunit alam at ramdam ni Sam na hindi siya maaring magkamali dahil mayroon talagang humawak sa kanang balikat niya. At ito ay totoo. Habang nagpapatuloy sila sa paglilibot, mayroong malamig na tinig ang bumulong kay Victor. Umalis na kayo dito. Wika ng malamig na boses. Napasigaw ng sobrang lakas si Victor dahil naramdaman niyang malapit lang ang hindi nakikitang elemento sa kanyang tenga. As in, parang nakadikit ang bibig nito sa butas ng kanyang tenga. Uy! Pre! Pre! Uy, Tor! Kumalma ka nga! Ano bang nangyayari? Diyos ko, umalis tayo dito, guys. Hindi tayo ligtas dito. Umalis tayo. Wika ni Victor habang nagpapanik na ito sa sobrang takot. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang grupo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang
hindi maigalaw ni Joel ang kanyang mga paa. Guys! Tulungan niyo ako, guys! Guys! May nakahawak sa paa ko! Ramdam ko! Tulungan niyo ako! Sabi ni Joel. Maya-maya lamang ay nakaalis rin si Joel sa pagkakapako ng kanyang mga paa. Habang sila'y naglalakad papunta sa labas ng dungeon, narinig nila ang isang ingay mula sa likuran. Lumingon sila pero wala silang nakita. Muling nagkaroon ng ingay. Mas malapit na ngayon ang boses. At ang tining nito ay mas naging malalim. Umalis kayo! Nakalabas sila ng tuluyan sa dungeon at sa awa ng Diyos, ligtas sila. Ngunit simula noong nangyari iyon, ay hindi na sila kailanman bumalik sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago Dungeon ay puno ng trahedya at pasakit. Ang lugar na ito ay nagsisilbing paalaala sa atin ng kalupitan ng mga tao sa kanilang kapwa. Gayunpaman, ang Fort Santiago Dungeon ay isang lugar na puno ng pag-asa. Ito ay lugar kung saan maaari nating matutunan ang ating kasaysayan. Ito ang lugar na kahit ilang dekada na ang nagdaan, ay magsisilbing paalaala sa atin sa mga biktima ng karahasan, upang matutunan nating itrato ng may dignidad at respeto ang ating kapwa-tao. Sa susunod na bumisita ka sa Fort Santiago Dungeon, huwag ka lang basta kumuha ng mga litrato. Alalahanin at ipagdasal mo ang mga kaluluwang namamalagi dito para mahanap na nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Kung ang sinta'y ulilahin, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng kung Gili, nagukay layo sa piling, malayo man malapit din pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo, di kita dinidilig. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam! Mga repakol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join, Hindi makakatulog.
ngayong gabi.